Kapag ang usapin sa baha ay naging sandata sa politika o ang isang lehitimong problema ng publiko ay ginawang political ammunition laban sa isang politiko o personalidad, ay nalalagay sa alanganin ang tunay na isyu at higit sa lahat ang kapakanan ng mga residenteng direktang naapektuhan o nakakaranas sa nasabing baha. At ang magiging biktima ng ganitong political framing ay hindi lang ang politiko na tinatarget, di ba? Bagkos ang maapektuhan ay ang mga ordinaryong mamamayan na naghahanap ng konkretong solusyon, pangmatagalan, epektibo na solusyon sa problema pa rin ng baha. Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. This time, magbibigay ako ng isang saloobin. Ito ay tungkol sa issue na actually mainit ito na lumalabas sa Facebook, sa social networking sites. Tungkol naman sa pagbaha dito sa lalawigan ng La Union, 1st District, particular sa lungsod ng San Fernando, dahil may picture na inilalabas ngayon kung saan makikita mo yung mga kotse na lubog, di ba? At ang nasabing picture na yun ay iniuugnay sa issue ng flood control projects at ikinakabit sa aming congressman na si Congressman Paulo Ortiga. Okay? So, definitely, na ihayag ko na ito doon sa aking page. Kasi 40 kasi natin yung magsulat, kaya naisulat na natin ito. But this time, I would prefer na talakayin din sa pamamagitan ng aking mga vlog kasi may mga mas gusto ang nakikinig kisa sa nagbabasa. Guys, siyempre bilang taga La Union, kilala ko rin naman kung paano magtrabaho yung aming congressman. Although, ngayong mga taon lang na nandito ako, pakiramdam ko kasi, feeling ko, it's unfair naman sa kanya kasi tila subjective yung mga birada ng mga tropang DDS. Kasi sila naman yung halos bumabanat, yung mga online creators, mga vloggers na mga tropa natin. Binabanatan ngayon si Congressman Ortiga. Tila pinapalabas na Congressman Ortiga, ini-issue mo yung mga flood control project sa Davao, yung mga anomalya, alleged na anomalya. Pero ang iyong probinsya, yon, tignan mo, binabaha ngayon. Di ba? At ang masaklap, di ba, iniuugnay nga din sa flood control projects, no, which is sa tingin natin, sa unang tingin natin, something wrong. Di ba? Hindi ko dinidipinsahan si Congressman Ortiga, pero siyempre, bilang journalist at bilang online creator, di ba, obligasyon natin, kasama kasi sa mandato natin, at dapat ipalaganap natin kung ano yung nakikita nating tama, di ba, in the name of fair journalism. Hindi yung, di ba, subjective tayo, ikakabit natin yung issue doon sa politiko na wala namang matibay na dahilan. And you know guys, para sa mga ating kababayan, nag-fact check din ako doon sa picture. Call a friends, di ba? At saka may mga local media kasi sa amin, tinignan ko din, no, sabi nga nila fake news. Although may nagsabi nga na yung picture na yun is kinuha from Santiago, Barangay Santiago, sa isang paggawaan ng sasakyan. So definitely hindi yun doon sa lansangan, no? Private property yun. Siguro mababa yun, kaya lumubog, nakalubog ng ganon. Kaya nga kinukonsider
ng ating LGU, di ba? At yung mga media personalities dito sa amin na fake news yun. Pero admittedly, siyempre na talaga naman tumataas ang ano dyan sa San Fernando. Nagkakaroon naman ng mga bahagyang pagbad dyan, pagtaas ng tubig. Kasi guys, ang San Fernando City sa lalawigan ng La Union ay isang urbanized yan na lugar. At ang yung topography kasi ng San Fernando City, doon sa western portion, dagat yan. Di ba? From Lingsat, di ba? Lingsat, Carlatan, Pagdarawan, Ilocanos Norte, Ilocanos Sur, Katbangin, di ba? Puro, di ba? Kanaway, San Vicente, yan, mga dagat yan, guys. Doon sa eastern portion, ano yun, bundok yun, di ba? Yung nasa eastern portion na barangay. At sa southern, wala naman ilog dyan eh. Ang ilog dyan sa southern portion ng San Fernando City is nandun na sa Bawang. Dito sa northern part, yung ilog doon sa pagitan ng Pagdarawan at Carlatan. Maliit lang naman yun. Pero I don't think so na makakaapekto yun. Kasi siyempre sa experience ko din dyan talaga, ang mga rason kung bakit nagbabaha dyan, siyempre malapit nga sa dagat pag nag-high tide, di ba? Pag bumaba yung mga tubig na galing sa bundok at mahina-hina yung mga drainage system dyan, di ba? Talagang tataas ang tubig dyan. Pero passable pa rin naman, no? Mula noon naman na dadaanan pa rin naman yan. May mga ano lang, siyempre yung mga malalakas na bagyo na nagdaan, talagang ano din yung kalsada dyan sa yung highway, talagang apektado. Pero this time naman, wala naman reported na ganon. So, yun nga guys, itong baha kasi, di ba? Hindi ito political issue, di ba? Public issue ito, pero it is not a political issue, di ba? It is a environmental issue of problem na kailangan masolusyonan of all concerned, definitely, di ba? And it is a given fact that in every flooding in a certain community, very normal na magtatanong yung mga mamamayan dyan, di ba? What are the action plans of the government, the LGU, the PLGU, di ba? Ano yung action taken nila? Yun yung mga tinatanong eh. May sapat ba na flood control measures na isinasagawa ng lungsod? Ano ba yung mga pangmatagalang solusyon, di ba, na isinasagawa? Meron ba? Yan yung mga diyan. Yan yung mga common na tinatanong, di ba, ng mga apektado. At yun naman, di ba, yun ang dapat itanong. Hindi yung agad-agad mapunta tayo sa flood control. Kasi sa sitwasyon nga sa San Fernando, hindi makaturungan, hindi automatiko na ganun. Dahil sa flood control. Kasi urbanized nga ang San Fernando. And again, hindi natin dapat idikit agad kay Congressman Ortiga, di ba? Because of his political affiliation, di ba? Because of his paninindigan. O sabihin natin pagiging kritiko, di ba, ng mga Duterte, no? Hindi makatwiran yun at makatarungan. Okay? So, ulitin ko, di ba? Flooding is not automatically a political issue, but rather a environmental issue or problem. And it is not safe to conclude or say na yung pagbaha dyan sa San Fernando is resulta or produkto ng katiwalian, di ba, sa flood control projects
na wala namang sapat na ebidensya, wala namang dokumento, at wala pa namang resulta ng investigation. Hindi yon makatwiran. Di ba? Kaya feeling natin, siyempre, pinupulutan ang ating congressman na hindi naman dapat. Okay? Deserve niyang mabatikos, pero dapat doon lang sa tama. Hindi yung subjective yung mga birada. And on the other hand, hindi rin sapat na nasabihin natin kahit matibay ang mga flood control projects dyan, kahit mga dekalidad, hindi natin pwedeng sabihin walang baha Hindi pwede kasi there are so many variables to be considered. No? Pagdating sa baha, considering yung topography nga ng San Fernando City. Di ba? Iko-consider natin dyan yung rainfall intensity and duration. Kagaya ngayon, ang lakas yung pagbuhos ng ulan. Tapos, ang tagal na, inaabot na ng 1 linggo. So, there's something wrong. Di ba? Mabigat yun na dadanasin ng lungsod. Yung issue din ng drainage capacity dyan, yung mga waterways, yung mga lagusan, di ba? Ng tubig papuntang dagat, di ba? Yung mga land development na isinasagawa. Kasi, don't you know guys, kabubukas lang yung SM dyan sa San Fernando. Plus factor yun, no? Pagdating doon sa issue ng tubig na yan, baha. Di ba? At maraming mga establishmento talaga dyan na pinapatayo. Kaya, siyempre, mga variables yun na dapat susuriin, dapat pag-usapan. Di ba? Definitely, kasama yung flood control structures, di ba, project. Pero mas mainam na ang ikabit natin o iugnay natin na issue is yung overall flood management plan. Di ba? Overall flood management system and plan ng lungsod. Di ba? At hindi naman yata ng congressman yun Actually, yung city government yata yun, di ba? So, yun, buong flood management system, yun yung dapat iugnay natin. Sapat ba ito? Akma ba ito sa actual na kondisyon ng San Fernando City? Yun yung mga tanong dyan Di ba? Hindi natin sinasabi na walang issue or problema sa mga flood control projects dito sa amin sa La Union. No? Dito sa 1st District. Although sabi naman ng aming congressman dito na wala naman naisakatuparan lahat naman ng project dito. Walang ghost project dito. Doon yata sa 2nd District may mga na-issue pero I don't think so dito sa 1st District. Ang punto lamang natin dito is wag nating gawing political shortcut ang isang komplikadong environmental engineering at infrastructure problem. Hindi yung tama na sabihin natin, Congressman Paulo, banat ka ng banat sa Davao. Di ba? Wala naman yung di ba, distrito mo, binabaha, di ba? Kung may ebidensya kayo ng katiwalian laban kay Congressman Paulo, particularly doon sa issues ng flood control projects, that is a different issue, di ba? Hindi yun dapat ibang issue yun. At siyempre kung meron, ilabas ninyo yung prueba, yung ebidensya. Di ba? Maglabas kayo ng dokumento. Pumunta kayo dito na mag-imbestiga. Di ba? Right nyo naman yun. Pero ang nililinaw ko dito is, di ba, mas maganda na evidence first before accusation, di ba? Facts before politics. In the name of public interest, not political interest. Di ba? Dapat ganun. Sapagkat yun yung mas makatarungan, di ba, na diskarte at pag-usapan. Di ba? Kasi yun yung direktang nakakaapekto sa buhay. Di ba? At ari-arian kasama na yung kaligtasan ng mamamayan ng La Union, particularly San Fernando City. Di ba? So, hindi dapat, wala dapat dito yung yung DDS versus Ortiga. Di ba?
ang pagbaha sa San Fernando, kung meron man, ay hindi dapat mauwi sa simpleng DDS versus Ortega debate. Maling-mali yun. Sapagkat, di ba, ang tubig ay walang partido, ang baha ay walang political affiliation. Di ba? Mas malaki ang problema ng baha kaysa sa politika. Kaya instead na magbatuhan ng ganyan, di ba, magsisian, magtulungan na lang tayo. Kung sa tingin nyo may pagkukulang yung San Fernando City, di pumunta kayo dito at i-check nyo, i-recommenda ninyo, mag-imbestiga kayo kung saan nagkulang, di ba? At i-recommenda nyo kung ano yon. Baka sakaling makatulong kayo, di ba? Sa pamamagitan ng yun nga, yung binanggit ko, di ba? Tandaan natin guys, di ba? Ang hinahanap ng mga residente, particularly yung mga direkta at paulit-ulit na nakakaranas ng pagbaha, ay hindi isang political argument, di ba? Political debate. Bagkus isang malinaw na sagot sa katanungang ano ba yung tanong, di ba? Kailan darating ang tunay, epektibo at pangmatagalang solusyon sa baha? Yun dapat, pero sa tingin ko, ang dapat sasagot doon is yung city government, hindi si Congressman Ortega. Kaya siguro yung flood control yung ibinanat na eh. Ibinanat nila, ikinabit nila. Pero again guys, hindi naman makatwiran. Di ba? Batikusin natin si Congressman Paulo kung nakita natin na meron siyang anomalya na ginagawa. Hindi yung dahil lang dun sa pagiging kritiko niya sa mga Duterte, nagkaroon na ng pagbaha, di ba? Dulot ng matagal na pag-ulan, malalakas na pag-ulan dito sa La Union. Kumuha na kayo ng picture diyan, tapos ibibira nyo na, di ba? Ididikit nyo na sa kanya, iuugnay nyo na, at sasabihin nyo na yung flood control. Hindi naman makatwiran yun, di ba? At again, ang pagtuunan dapat ng pansin ng lahat. Kasi ito hindi lang naman concern ng La Union itong bahay. Kasi Luzon wide to eh. Batangas, binabaha. Ilocos Sur, binabaha eh. Di ba? Ang pagtuunan ng pansin dyan, no, sa issue, total na pag-usapan na rin lang. No? Dyan sa San Fernando, mas maganda na yung comprehensive flood management system plan. Yun dapat, di ba? Kasama definitely yung flood control, pero part lang yun, apart lang yung flood control issues kasi mas dyan yung mga problema sa mga, di ba, drainage system, mga waterways, di ba, yung maintenance, di ba, yung land development and urban planning. Kasama yan na dapat pag-aralan ng lungsod. At syempre, i-consider din, di ba, yung patterns ng mga ulan. Kagaya ngayon, nakita naman natin, di ba, ang haba na ng panahon na umuulan dito sa La Union. Kaya, given fact yun na talagang magkakaroon ng pagtaas ng tubig dyan sa San Fernando. Pero so far so good, wala naman tayong namomonitor na dyan. So, ongoing pa rin yung ekonomiya at kabuhayan. Although, siyempre, talagang yung level ng dyan, ekonomiya ay bababa. Hindi lang naman sa San Fernando City. Pero yun yung pinupunto natin dito. Again, di ba? Ulitin ko, no, mga tropa, yung mga tropa na dyan, no? Magtulungan na lang tayo. Di ba? Ang tubig, walang partido yan. Ang baha ay walang political affiliation. Di ba? Yung klase ng political framing, di ba? Yung mga diskarte na ganun, ang higit na apektado diyan is yung mga residente. No, hindi si Congressman Ortega. So yun lang yung ating saloobin sa sitwasyon. Basta laging tandaan, iwasan natin ang fake news. Huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat.